Hello, hello mga ka-blooming nanay. So ito na nga po, after 11 months na hindi ako nagpa-plank, puro cardio lang at saka yung belly fat lang yung pinofocus ko, ay ito na mag-start ulit ako ng planking. So tingnan natin kung kakayanin ko. Kung kakayanin ko ang 5 minutes planking, day 1 ko ngayon mga ka-blooming nanay. So hirap talaga ako magpapayat. Mapayat na lahat ng part ng body ko, pero lang talaga yung tummy. So sa mga blooming nanay na katulad ko, mga ka-blooming nanay na nanonood ng mga videos ko, yes po, sa ating mga nanay na nanganak na naturally or kaya cesarean, ay napakahirap din po talagang magpaliit ng tiyan. Kahit nagda-diet na po ako, kahit nag-exercise ako, ay malaki pa rin yung tummy ko. Nagmamalaki pa rin siya, nagmamayabang talaga siya. Pero yung mga braso ko, yung mukha ko, yung legs ko ay nagsipayatan na lahat. Yung tiyan na lang po ang natira. So sabi ko, ituloy ko ulit yung planking. Kasi ito talaga yung pinakamahina ako. Kasi madali kasi akong maboring. So yung planking kasi hindi masyadong gumagalaw, hindi gumagalaw. So yung 1 minute is talagang matagal yon para sa akin. Kasi hindi nga, parang hindi ako gumagalaw. So yung 1 minute naiinip ako dahil naiinip ako, hindi ko kinakaya yung 1 minute. So makikita nyo dyan sa video ay nagre-rest po ako 20 seconds rest ng 30 seconds, 20 minutes ulit na planking, 30 second rest. Ganun yung ginagawa ko for 5 repetition. Tapos trinay ko mag 1 minute. Hindi ko talaga kaya, hanggang 30 seconds lang ako. Pero gradually, kung araw-araw ko na ulit ito gagawin, gradually mag-i-increase din yung seconds kung kailan tatagal yung planking ko. And hopefully makayanan ko siya ulit. Kasi effective talaga kasi ito ng pampaliit ng tiyan. Yun nga lang, mahirap din talaga siya. So narinig ko rin kasi na kapag kaya mo ng 1 minute, consider ka na healthy individual. So ngayon, di ako healthy kasi hanggang 30 seconds lang ang kinakaya ng katawan ko. So yun, eventually siguro kapag araw-araw ko na or hindi ko kaya araw-araw kasi busy din ang ka-blooming nanay nyo. So at least twice a week or thrice a week, swerte na kung thrice a week ako makapag-exercise, ay makayanan ko at least 5 minutes ng planking. Tara, sabayan niyo po ako sa fitness journey ko. Hindi lang ito sa ngalan ng pagpapasexy, kundi sa ngalan po ito na maging healthy po tayo at sumaba pa po ang buhay natin at makasama pa po natin ang ating pamilya at the same time malayo tayo sa sakit. Grabe ang pag-i-encourage ko rin sa asawa ko na maging healthy ang lifestyle niya, maging healthy living kasi kapag medyo tumatanda na talaga aminin natin ay marami na tayong nararamdaman na kung ano-ano. So itong pag-exercise natin ang isa sa mga paraan na makaiwas tayo sa kahit hindi tayo makakatakas sa pagtanda, sa aging, but mamiminimize natin yung sign of aging at may enjoy natin yung buhay natin kung wala tayong mga nararamdaman na sakit-sakit. Kasi kapag nag-exercise tayo, sinasabi ng katawan natin na itong taong ito ay healthy. At syempre, hindi lang sa pag-exercise mga ka-blooming nanay. Dapat sabayan din natin ang healthy living. Ako aminin ko, kahit sinabi ko na sa sarili ko, last 2 weeks pa na hindi na muna ako magra-rise. Pero siguro hindi talaga siya bagay sa akin dahil ako ay magalaw na tao. Or ako kasi nagko-commute ako, naglalakad ako, naghahagdanan ako. So, hindi ko talaga kaya ang walang rice at kasi kailangan ko ng energy kasi nga wala naman tayong sasakyan, nagko-commute tayo, naglalakad tayo. So, at least kailangan talaga natin ng energy or ng carbs na mag-burn. Yun nga lang talaga, ang rice, ang number 1 talaga na hindi talaga magpapalit dyan. Aminin na natin yan. So, siguro pagkalaon kapag nasanay na yung katawan ko na less na yung carbs na kinakain ko, ay makakasanayan ko na rin at hindi na rin ako masyadong mahihirapan. Kasi aminado naman ako talaga ngayon na medyo hirap ako sa less rice talaga. Kasi hindi ko talaga kaya ang no rice. Ayun, ito na nga, tumitingin ako sa orasan at talagang nahihirapan talaga ako kasi
consider ko talaga na day 1 ulit ang planking ko kasi matagal na akong hindi nagpa-plank. 11 months or 1 year na siguro. 11 months ang tanda ko or 1 year na siguro. Ako hindi gumagawa ng ganitong exercise. Ayan. So, ang hirap talaga. Grabe ang pawis ko dyan habang ginagawa ko. Ayun po mga ka-blooming nanay, sana po sabayan niyo po ako sa aking mga kwento-kwento sa buhay ko. Hindi lang sa aking fitness journey, kundi sa pagiging nanay ko, sa pagiging guro ko, sa buhay na meron ako ngayon. Sana po subaybayan niyo po ako. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, napadaan po kayo sa aking YouTube channel, hindi man pa po ito ganon ka-professional pagdating sa editing at sa pagkukwento-kwento, ay gusto ko pa rin makapag-inspire ng tao sa mga kwento ng buhay ko, sa mga ginagawa ko araw-araw, sa mga gusto ko pang gawin sa buhay ko. Hindi lang ako ganun kagaling sa editing dahil umpisa pa lang po ako, pero sana po bear with me, mapagtsagaan niyo po yung mga raw videos ko. Ang mahalaga naman kasi ay yung nilalaman nito, yung gusto ko pong i-share sa inyo at gusto ko pong ipahagi sa inyo na mga experiences at mga kwento-kwento ng buhay ko. Lalong-lalo na itong ngayon na gusto kong magpaka-healthy nanay. So, subaybayan niyo po ako, abangan niyo po ako, mag-subscribe na po kayo. Please, kailangan ko po ng mga subscribers para maipagpatuloy ko po itong naumpisahan ko po. Marami pong salamat sa mga nagtyaga po na mapatapos po itong video. Marami pong salamat at aabangan ko po kayo sa mga susunod ko pong mga videos. Pa-comment na lang po kung ano po yung mga pwedeng nyo itanong sa akin. Pa-comment down below at subukan ko po sagutin sa abot ng aking mga kaya. Yun na lang! Let us maintain our precious mga kabubing nanay. Kahit kung sobra tayong busy, kailangan lagi tayong fresh. Love ya! God bless you all. Mama.